Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Pangulong Aquino ipinagtanggol ang DAP sa kanyang administrasyon. Umapela sa publiko na huwag magpalito sa kanyang mga kritiko. Sa sobrang hirap nga pong ipaliwanag, tila sinunod na lamang nila ang payo ng isang matandang politiko sa kanilang kampo. Pangulong Aquino bigong matumbok ang tunay na issue sa kanyang pahayag sa bayan kagabi. Siguro mga tatlo. He was not addressing the correct issues. He was addressing the past. Pangamba naman na magiging circus lang ang pagdinig ng Senado sa pork barrel scam, kinontra ng Senate Blue Ribbon Committee. Headlines. Pilipinas, pasok sa mga bansang apektado ng climate change. Kabalitang negosyo, commuter trail o train mula north hanggang southern part ng Metro Manila planong itayo ng DOTC. Sa ibayong dagat, moske sa Yemen, sinalakay, 4 ang patay. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako. Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino na tulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako. Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako. Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako. Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako. Tabang Bohol. Ang pinakamalaking mga balita paabot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Huwebes ngayon, October 31, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako po si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DCZV 684 RMN Tugigaraw,
DWAR 103.9 RMN Palawan at sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live international via www.rmnews.com/TV at WRMN New York sa Amerika. Ganoon din sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. RMN News Panahon. Yung bagyo at panahon, lalo pang lumakas yung bagyong Vinta habang papalapit sa Cagayan. Sa bulletin ng Pag-asa, huling namataan si Vinta sa layo 390 kilometers silangan po ng Tuguegarao City. Taglay niya lakas na hangin 105 kilometers bawat oras at pagbugsong abot sa 135 kph. Patuloy itong kumikiluso pakanluran sa bilis na 26 na kilometro bawat oras kung saan inasa magla-landfall ito mamayang alas 4 o hanggang alas 6 ng gabi sa Cagayan. Sa paglapit niya sa Luzon, mga kasama, dumami at itinas pa po ang babala sa mga lalawigan sa hilaga ng Kapuluan. Signal number 3 sa Cagayan. Apayao. Signal number 2 naman sa Calayan Group of Islands. Babuyan Group of Islands. Isabela. Kalinga. Ilocos Norte. Ilocos Sur. Abra. Mount Province. Signal number 1 naman ngayon sa La Union. Pangasinan. Benguet. Ifugao. Nueva Vizcaya. Nueva Ecija. Quirino. Aurora. Batanes Group of Islands. Pinalalahanan po naman ang mga residente na may babala ng bagyong maging alerto pa rin sa posibleng pagguho ng lupa at mga pagbabaha dahil sa pagulan na may pagbugsuring dala na hangin. Ay tama, inaasahan posible magkaroon ng storm surge sa coastal area habang nakataas pa rin ang gale warning sa eastern seaboard ng southern Luzon. Dinepensa ni Pangulong Noynoy Aquino ang walang nilalabag na batas ang Disbursement Acceleration Program o DAP na pinasimula ng kanyang administrasyon. Sa kanyang talumpati, iginit ng Pangulo na hindi niya ibabasura ang President's Social Fund na binansagang Presidential Pork. Ng mga kritiko nito, nilinaw ng Pangulo na hindi nangangahulugan na dahil ninakaw sa nakalipas na administrasyon ang pondong ito, ay mananakaw din ito sa ilalim ng kanyang liderato. Nanawagan din si Pinoy sa publiko na huwag magpalito sa taktika ng mga sangkot sa pagnanakaw dahil nililito lang sila ng mga ito. Kailan ba naging masama ang paghahanap ng konstitusyonal na paraan para makapaglingkod ng mas epektibo sa taong bayan? Dahil po sa DAP, napondohan ang Project NOAA na nagbibigay ng tama at agarang babala kung may sakuna. Dahil din sa DAP, sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA, mayroong halos 150,000 na Pilipino ang napag-aral. At di bababa sa 90,000 sa kanila ang may trabaho na ngayon. Nakidabang din po ang ating Air Force at Kapulisan. Nakapagpatayo tayo ng kalsada, classroom at ospital sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng bansa. Naibalik ang benepisyo ng mga empleyado ng DepEd noong nabayaran ang kanilang GSIS premiums na matagal nang di nababayaran ng pamahalaan. At marami pang ibang programa at proyektong may tunay na nakipakinabang sa Pilipino. Kaugnay niyan ay muling nangako naman si Aquino sa kanyang mga boss na hindi siya titigil sa kanyang programa patungo sa tuwid na daan. Ginawa ng Pangulong Aquino ang pahayag sa kabila ng ginagawang paghahabol ng gobyerno sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan, partikular ang mga sangkot sa pork barrel scam. Mga kasama, ipinalala rin po ni Pangulong Noynoy Aquino sa publiko ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ang tunay na issue sa halip na magpatangay sa mga politikong inililihis ngang usapin para matuon sa kanya ang pambabatikos. Bagamat wala pong direktang pinangalan ng kritiko, binanatan ng Pangulo ang mga sangkot sa multi-billion pesos na pork barrel scam na siya manong pasimuno ngayon ng paglilihis sa issue. Sa inabahaba ng mga kontraparatang na ibinabato sa atin, ni minsan hindi ko narinig ang katagang at statement na hindi ako nagnakaw. Sana nga po, alang-alang sa inyong mga nagtiwala at bumoto sa kanila, ay tinutupad ng mga opisyal na ito ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sana nga po, may paliwanag kung paanong nangyaring ang mga benepisyaryo ng Peking NGO na pinili nila ay listahan lang pala ng mga board passer na hinugot lang mula sa dyaryo. Pero parang ang hirap na pong maniwala sa mga palusot. Kung sa paulit-ulit nilang paggamit ng pare-parehong NGO, ni minsan ay hindi nila sinili kung nakakaabot sa taong bayan ang perang inilaan nila para dito. Medyo mahirap o imposible na po talagang ipaliwanag ito. Sa sobrang hirap nga pong ipaliwanag, tila sinunod na lamang nila ang payo ng isang matandang politiko sa kanilang kampo. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, palabuin mo na ng lahat. Kung hindi mo kayang bumango, pabahuin mo na ng lahat.
Matatandaan kasama sa mga kinasuhan sa Ombudsman, kaugnay pa rin ng pork barrel scam sina Cedar Juan Ponce Enrile, Cedar Jingo Estrada, Cedar Bong Revilla Jr. at ay tinuturong pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Samantala ay binigyan ng bagsak na grado naman ng ilang political analysts ang kauna-unahang pahayag sa bayan ni Pangulong Noynoy Aquino. Matatandaang sa naging talumpati ni Pinoy kagabi. Iginit nito na hindi niya ibabasura ang Presidential's Social Fund na binansagang Presidential Pork. Sa interview ng RMN kay Profesor Ramon Casiple, inihayag nito na nabigo rin ang Pangulong Aquino na tumbukin ang tunay na inaalmahan ng publiko hinggil sa Pork Barrel Fund. Huwag siya magsabi na wala siyang parte doon sa nangyayari. Wala siyang pakialam pagbigay niya. Meron siyang responsibilidad na alagaan yung pera ng bayan. Yun ang problema niya ngayon. Inilitaw niya yung sarili niya kahapon. Expose niya. Panindigan niya yan. Kasi ang sunod na tama niya sa kanya na. Yun ang political effect nung kahapon. Bagsak siya. Siguro mga tatlo. He was not addressing the correct issue. He was addressing the past. Una rito ay sinabi naman ni dating Budget Secretary Ben Jokno na wala namang bago sa tinuruan ng Pangulong Aquino maliban doon sa banat sa mga kritiko. Ayon kay Jokno, walang question sa pahayag ng Pangulong Aquino na hindi siya magnanakaw. Pero issue dito ang paraan ng kanyang paggamit sa budget, lalo na sa Disbursement Acceleration Program o yung DAP. Kung hindi man daw magnanakaw ang Pangulong Aquino, hindi naman ito masasabi sa mga nakapalibot sa kanya na siyang may pakana sa manumalyang mekanismo. Sa ibang balita po ay tiniyak ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi magiging sirkus ang pagdinig sa pork barrel scam sa pagdalo ni Janet Lim Napoles sa Nobyembre 7. Ayon kay Chairman Senador TG Gingona, magiging patas ang komite kay Napoles at makikinig sa mga sasabihin nito. Bukas din niya siya sa posibilidad ni Giit ni Napoles ang kanyang right against self-incrimination. Aminado rin po ang senadora hindi nila may kukontempt ang akusado sakaling gawin niya ito. Gayon pa man, umaasa pa rin si Gingona na magsasalita si Napoles para marinig ng taong bayan ang panig nito sa pinupukol sa kanyang 10 billion pesos pork barrel scam. May limitasyon din naman anya ang karapatan ni Napoles. Pasok ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang prone sa climate change. Sa report na inalabas ng Maplecroft Climate Change Vulnerability Index 2014, pangsyam ang Pilipinas sa may 173 na mga bansang malaki. Malaki ang posibilidad na maapektuhan ng climate change. Bukod dito ay panglima ang Maynila sa mga syudad o ang Manila sa mga syudad na posibleng maharap sa extreme climate change. Ang pag-aaral ng naturang British Risk Consultancy na Maplecroft ay ibinase sa populasyon ng bansa, negosyo at gobyerno sa susunod na 30 taon. Nangunguna naman sa listahan ng mga bansang prone sa climate change ang Bangladesh, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Haiti, South Sudan, Nigeria, the Democratic Republic of Congo, Cambodia, Philippines, Ethiopia, the Central African Republic, Eritrea at ang Chad. Pinaplano ngayon ng Department of Interior and Local Government ang posibilidad sa madalas na pagpapatupad ng gun ban. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang pa rin na lumalabag sa pagbabawal na magdala ng baril sa panahon po ng election period. Ngayon kay DILG Secretary Marojas, tsak na mas maraming mahuhuling kriminal na numero 1 violators kung magiging madalas ang gun ban. Posible rin anya na ito maging susi sa problema hinggil naman sa mga loose firearms. Paliwanag pa na opisyal, karamihan sa mga violators ay mga kriminal ding pakaramdam na mga ito'y exempted na sila sa gun ban. Batay sa pinakahuling data ng PNP, nasa 688 na mga katao na po ang naarestong lumabag sa gun ban. Natili namang epektibo ang gun ban hanggang sa November 12. Malacanang at Kongreso pinasasagot ng Supreme Court sa petisyon sa legalidad ng DAP. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Pinasasagot ang kataas-taasang hukuman ng gobyerno kaugnay sa 7 consolidated petition na kumukwestiyon at pinapahinto ang Disbursement Acceleration Program. Ayon sa Supreme Court Public Information Office, mayroong hanggang 7 ng Nobyembre ang Malacanang at Kongreso sa wagitan ng OSG para isumite ang komento sa mga pinagsama-samang DAP petition. Ang ikapito at pinakahuling petisyon laban sa DAP
ay inihain noong isang linggo ni dating Manila Councilor Greco Berhica. Ito ay kinonsolidate ng Supreme Court sa 6 na mga petisyon na umihirit din na magpalabas ng TRO laban sa paggamit ng pondo mula sa DAPA. Kabilang sa mga ito ang petisyon na inihain ng Integrated Bar of the Philippines, PhilCon, sa mga militanteng grupo. Dating Congressman Augusto Cejuco, Manuelito Luna at Attorney Jose Malvar Villegas. Una nang itinakda ng Supreme Court sa Nobyembre 11 ang oral argument sa DAP sa ganap na alas 10 ng umaga. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama plano po ng DOTC na magtayo ng commuter trail mula north hanggang southern part ng Metro Manila. Ayon kay Secretary Joseph Abaya, magsasagawa ang Japan International Cooperation Agency o JICA ng feasibility study para sa Airport Express Rail o AER na may habang 90 kilometers na kukonekta mula sa Malolos, Bulacan hanggang Calamba, Laguna. Ito ay gagawin din para sa mga commuters na naghahanap buhay sa Maynila at nagsisipag-uwian sa mga laylayang bahagi ng Kamaynilaan. Inaasahan naman pong bago matapos ang taon, ilalabas na ang mga resulta ng pag-aaral. RMN News Abroad. 4 ang patay habang matapos ang pag-atake sa isang moske sa northern Yemen. Hinagisa ng grupong Houthis ng rocket ang moske sa Damaj sa Saada province sa kasagsagan ng midday prayers nila doon. Isang linggo nang inaatake ng naturang grupo ang lugar dahil sa pagdating ng mga foreign religious groups o students. Sa datos ng kanilang religious institute na Dar al-Hadith, umabot sa 7,000 mga estudyante sa Damaj ang namatay dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Houthis at Salafis na mga estudyante. Live na live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig mga kasama ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Webes, October 31 na ho tayo, 2013. Sa mga taga Surigao, susunod na dyan sa nakasamang Gate 2 at John Estanyo sa RMN News Diretso, Balitang Surigao. Sa numero 1 DXRS 918. Ito po sila. Kasama mo sa balitang sa publiko, John Estanyo, Gate 2, Tatak, RMN. Patinig ko nila sa Surigao. Ay naging live rin tayo sa RMN Daet, Power Radio 94.1. Parorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin tatak, alas 7:18. Tatak RMN.